Hoy Mika, itapon mo nga itong mga basura. Ikaw lang naman ang babae dito. Kaya dapat lang na ikaw magtapon ng basura sa kampo natin. Sigaw ng isang lalaki. Napairap si Mika nang marinig niya ang sinabi nito. Palagi na lang siyang inuutusan ng mga ito dahil siya ay isang babae. Ang nag-iisang babae sa kanilang grupo. Kaya madalas nakawawain siya ng mga lalaki dahil sa kanyang kasarian. Wala ka bang hands? Do you want me to putol your hands para tuluyan na yung mag-disappear? Mataray na tanong ni Mika. Ang taray mo talagang bubwit ka? Sambit ng lalaki ngunit muli niya itong tinarayan. You're so pangit. Mana ka sa mga kasamahan mong mukhang chimpanzee. Ani niya. Akmang susuntukin siya ng lalaki nang bigla siyang umiwas kaya nadapa ito sa kanyang harapan. Tumawa siya ng malakas dahil sa kalagayan nito ngayon. Ugly na nga, lampa pa. Che! Sigaw niya at umalis. Wala siyang oras para sa lalaking tulad nito. Dumiretso na lang siya sa opisina ng kanyang boss. Hindi na siya kumatok at nabungaran niya roon ang kanyang boss na may kahalikang babae. Mika, ano ba? Hanggang ngayon ba di ka pa rin marunong kumatok? Galit na tanong nito sa kanya. Ang boss niyang si Anthony. Boss, can I have my promotion na? I killed many people na kaya including your kaaway. Sagot niya. Wala ka pa ring promotion, Mika. Hindi mo pa rin napapatunayan ang sarili mo sa akin. What? Masakit na nga yung mga nails ko kakapunch sa mga enemy mo tas wala pa ring promotion? This is so unfair, boss. Aniya at gumuso. Hindi mo ako madadala sa mga nguso mo, Mika. Lumabas ka na sa opisina ko at patunayan mo ang sarili mo. Tandaan mo, pinilit mo lang ako na isali ka sa grupo na ito kaya pumayag ako. Babae ka, kaya wala kang lakas para pantayin ang mga laking tauhan ko. Saad ni Anthony? Lampa naman mga tauhan mo eh. I can make their life miserable kaya I can also make them iyak with my bare hands. Oh my God! I remember so many people na nag-cry because of my suntok. Gosh, their iyak are so annoying. Pag-iinarte niya. Sakit sa tenga yung boses mo, lumabas ka na nga. Saway ni Anthony. Lihim siyang napairap at lumabas na ng opisina. Ilang tao na ang napatay niya pero hanggang ngayon, wala pa ring tiwala ang kanyang boss sa kanya. Naglakad na lang siya palabas sa kanilang kuta. At diretso siya sa kanilang maliit na apartment. Humiga siya sa kama at napatitig sa kisame. Gusto niya nang ma-promote at maging kanang kamay ng kanyang boss. Pero hindi pa rin to nagtitiwala sa kanya. Gusto niya kasing malaman kung sinong pumatay sa kanyang mga magulang. At si Anthony lang ang makakatulong sa kanya. Tatayo na sana siya. Ngunit biglang tumunog ang kanyang cellphone. Kinuha niya yon at nakitang numero lang ang caller. Hello? Who is this? Tanong niya nang sagutin ang tawag. Hello, ito ba si Mika Perez? Tanong ng babae sa kabilang linya. Yes, I am oh so yummy and pretty Mika Perez. Ako si Nanay Camille. At bukas pwede ka nang magsimula sa trabaho mo bilang kasambahay sa Marquez Mansion. Dalhin mo na rin ang gamit mo. Dahil stay in ka dito. Magsasalita na sana siya pero biglang namatay ang tawag. Bakit kaya pinatay niya agad? I want to make chika with her pa naman. Matandang dalaga kaya siya? Hindi na siya bumangon at basta na lang natulog. Kinabukasan maaga siyang nagising upang maghanda ng kanyang gamit. Saktong damit lang ang dinala niya dahil uuwi-uwi rin naman siya sa kanyang apartment. Nang matapos ang pag-aayos, sumakay na siya sa tricycle para magpahatid sa village kung saan naroon ang Marquez Mansion. Nag-text na lang siya sa kanyang boss na hindi muna siya magpapakita ng ilang araw. Sanay na rin naman ito sa kanya. Pagkarating sa village, tinanong siya ng guard at agad din na pinapasok. Naglakad lang siya hanggang makarating sa Marquez Mansion. Ikaw na ba si Mika? Tanong ng babae. Yes, sagot niya. Ang ganda mo palang bata. Iyon nga lang, hindi maganda ang iyong pananalita. Naku,
ayaw pa man din ni Sir Leo ng ganyan. Sabi ng matanda na sumalubong sa kanya. Leon? Like the animal? Like roar? Just like that pa? Inosente niyang tanong. Natawa ang babae sa kanyang sinabi. Ngunit, agad din naman kinuha ang kanyang gamit. Pumasok sila sa loob at inilibot siya sa buong mansyon. Napapagod na nga siya at isa pa masyado yung malaki. Pwede ba tayo umupo, nanay? May paa so, ouchie na. Baka maputol yung paa ko kasi sobrang sakit na. Pagdadahilan niya. 3 minuto pa lang tayo naglalakad, pagod ka na? Natatawang tanong ni Nanay Kaming. Tingnan niya naman yung paa ko na so pula na. Look! Aniya at tinuro ang paang namumula. Iha, kasambahay ang pinasok mo dito at hindi pagmamodelo. Ba't naman kasi naka-heels ka ng 5 inches? Naka-cocktail dress ka pang bata ka. Because I don't want to look like Manang. Ay, nako. Tatanda yata ako ng maaga sa iyong bata ka. Ay, hindi ka pa ba old, Nanay Kaming? Look at your albino hair. Albino hair? Tumango siya at kumuha ng isang puting buhok sa ulo ng matanda. Ngumiti siya at ipinakita yon kay Nanay Kaming. Here po, albino hair. Diyos ko, uban lang yan, iha. Tara na nga sa kwarto mo para doon ka na magpahinga. Mamaya, lumabas ka din dahil kailangan na nating magluto ng pananghalian ni Sir. Nagkibit-balikat na lang siya at sinamahan siya ni Nanay Kaming sa kanyang kwarto. Ang sabi ng matanda, nasa tabi lang daw siya ng kanyang amo na si Sir Leon. Para mas mabilis niyang maririnig kung sakaling may pag-uutos ito sa kanya. Inayos niya na lang muna ang kanyang mga gamit sa cabinet at sandaling nagpahinga. Tinanggal niya rin ang suot niyang heels. Nagpalit na lang ng sandals, isang off-shoulder dress ang sinuot niya. Nang makitang ayos na ang sarili, lumabas na siya ng kwarto. Oh my God! Sigaw niya nang biglang may makasalubong na lalaki. Who the hell are you? Ano hell? I'm not impyerno You look like a chimpanzee. Nanay Kaming! Sigaw ng lalaki. Ilang sandali pa, agad nang dumating si Nanay Kaming. Lumapit siya sa matanda at hinawakan doon sa braso. Nanay Kaming, look at this chimpanzee. I look like hell daw. I'm pretty kaya. Pagsusumbong niya. Ako, siya ang boss natin, Mika. Siya si Sir Leon. What? Siya si Sir Leon? Itinaas niya pa ang kanyang kamay. At umaktong Leon sa harapan nito. Yun kasi ang pagkakaintindi niya sa pangalan ng lalaki. Iyong hayop na mabangis. Lokong bata talaga ito. Hindi naman hayop si Sir Leon, kaya tigilan mo nga yan. Saway ni Nanay Kaming kaya napangusunan lang siya. Pasensya na po kayo, sir. Ikararating lang po ni Mika dito. Kaya hindi niya pa alam kung sino mga tao dito. Siya po kasi yung bago nating kasambahay. Kasambahay, ha? Then why is she wearing a dress? Is it bawal ba? Do you have a batas na nagbabawal sa pagsuot ng ganito? Am I forbidden to wear things like this? Like this kind of damit? Pag-iinarte niya. Mayos ka ng pananalita mo. Ayos naman ako Nanay Kaming, he is so masungit. Baka maaga siyang maded. Agad na tinakpan ni Nanay Kaming ang kanyang bibig. Napasimangot naman siya. Pilit tinatanggal ang kamay ng matanda sa kanyang bibig. Huwag niyo na lang pong pansinin ang sinasabi ni Mika sa ganito lang talaga siya magsalita. Ew! Nay! Baka may germs may hands mo Umirap naman ang lalaki. Sinundan niya ito ng tingin at lihim siyang napangiti. Ngunit agad siyang napasimangot nang kurutin ni Nanay Kaming ang kanyang braso. Mapapahama ka talaga sa ginagawa mo, Mika. Talagang masungit yun si Sir Leon. Magpakabait ka na lang. Kapag nakikita mo siya, tigilan mo yung pagiging konyo mo. Nanay, I am like this since I was bata pa. I don't need to change myself for others. If they don't like my way of pagsasalita, then I don't care. Ang pangit nila. Nako, iba kapag initan ka ni Sir. Bakit naman po? I am not a mainit na tubig naman Ewan ko sa'yo, bata ka. Nasa-stress talaga ako sa'yo.
Ilang araw ang lumipas at para silang aso't pusa ni Leon. Palagi na lang kasi nitong pinupuna ang kanyang pananalita. Pati na rin ang kanyang pagiging inosente. Wala naman siyang ginagawang mali dito. Hey, where are you going? Tanong mula sa kanyang likod. Hindi pa ba obvious, Leon? Look at my hands. I'm holding trash full of bago basura. Hindi talaga tinatawag na sir ang lalaki. Mabuti nga at hindi yun big deal kay Leon. Palagi na lang ikaw nagtatapon ng basura. At kung minsan 3 oras pa bago bumalik. Tell me, anong ginagawa mo sa labas? I thought you're masungit lang. You're so chismoso rin pala, no? Gusto ko lang malaman kung saan ka pumupunta. Pinapasahod ka ng tama dito kaya gawin mo na maayos ang trabaho mo. Hoy, ginagawa ko na maayos ang trabaho ko ha. Ikaw nga walang work eh. I don't need to work. Share mo lang. Inirapan niya ang lalaki at dumiretso na sa labas. Siniguro niya muna na hindi nakasunod sa kanya si Leon bago siya tuluyang lumabas ng village. Naglakad lang siya ng halos ilang kilometro hanggang sa makita niya ang kanyang target. Bingo! Bulong niya. Sinundan niya ang lalaki at ramdam niya na alam nito na sinusundan niya ito. Mas binilisan niya ang paglalakad hanggang makorner niya ang lalaki. Who are you? Galit na tanong nito. Hi, Mr. Choi. Ba't wala kang hair sa tuktok ng head mo? Wait, are you bald? Wala ka nang pakialam dun. Bakit mo ako sinusundan? May kailangan ka ba sa akin? Maybe. You like me kaya sinusundan mo ako? Ew, you're so pangit kaya. Ba't naman ako magkakagusto sa tulad mo? Baka naman. Gusto mo rin ako makasama sa isang buong magdamag? Come on. Pumapayag ako sa gusto mo. Painitin natin ang gabi natin. Painitin? Di naman tayo apoy, no? Magsasalita pa sana ang lalaki. Ngunit agad na siya lumapit dito at sinaksak ito sa tiyan. Ngumiti siya ng inosente sa lalaki habang mas diniinan ng kutsilyo sa pagkakasaksak nito. Tulala lang ang lalaki sa kanya hanggang sa tuluyan nitong bumagsak sa sahig. Nang masiguro niyang wala na itong pulso, pinicturean niya si Mr. Choi at sinend kay Anthony. Kahit na may iba akong trabaho na gagampanan ko pa rin naman ang work ko sa'yo, just wait, Anthony. I'll regain my pride. Aniya sa sarili. Pinunasan niya ang hawak na kutsilyo, ganon din ang kanyang kamay. Nang matapos, agad siyang bumalik sa village. Saan ka nang galing? Magtatapon ka lang ng basura pero 1 oras kang nawala. Nilamon ka na ba ng mga basura kaya ang tagal mong bumalik? Agad na bungad sa kanya ni Leon. Nilamon? The basuras are not monsters kaya they won't eat me. Ba't ang tagal mo? I saw a butterfly kasi. I thought it's my mama. Palusot niya. Pumunta ka sa garden at magwalis. Kung ano-ano na lang talagang ginagawa mo sa oras ng trabaho. Baka gusto mong bawasan ko ang sahod mo. No, you can't do that. Paano na lang ang nails ko kapag binawasan mo yung salary ko? Magpapamanicure pa ako. Bahala ka nga dyan. Ang inosente mo na nga ang arte mo pa. Kawawa ang lalaki magugustuhan mo. Nang makaalis si Leon sa kanyang harapan, agad siyang napairap. Saan ka ba kasi nanggaling? Kanina pa siya nag-aalala sa'yo. Ba't naman siya mag-aalala sa akin, nanay? Hindi ko rin alam. Nagkibit-balikat na lang siya at pumasok sa mansyon. Nagpatuloy ang kanyang gawain. Palagi pa rin siyang pumapatay, kahit na nagtatrabaho siya sa mansyon. At pinag-iisipan niya rin kung papatayin si Leon. Bali-balita kasi sa kampo na malaki ang galit ni Anthony sa pamilya Marquez at hindi niya alam kung bakit. Sa tingin niya, kapag napatay niya si Leon, mababawi niya na ang kanyang pride. Pero nahihirapan siya kung paano yun gagawin. Alam ni Mika na wala namang alam si Leon sa pakikipaglaban. Pero masyadong malakas ang pakiramdam nito. Kahit anong gawin niya, palagi pa rin siyang naririnig ng lalaki. Nakatest din lahat ng kakainin nito kaya hindi niya pwedeng lasunin. Nahihirapan siya sa ginagawa niya pero kailangan niyang patayin si Leon para makuha niya ang loob ni Anthony. Bakit may mancha ng dugo yung damit mo? Saan ka galing gabi na?
Ano pang ginagawa mo sa labas? Tanong ni Leon sa kanya na makasalubong niya ito. Galing kasi siya sa labas ng village dahil may inutos sa kanya si Anthony na patayin. Hindi niya naman to pwedeng tanggihan kaya kahit gabi na, lumabas pa rin siya. Ito ang chismoso mo. Hindi to dugo at nagpapahangin lang ako outside kasi hindi ako makatulog. Masaya ka na ba? 12:00 na, Mika. Pumasok ka na sa kwarto mo. At baka ano pa mangyari sa'yo rito. Babae mo pa naman tao. That's it! Ito na naman tayo sa phrase na yan. Ano naman kung babae ako? Kaya kong gawin kahit anong ginagawa ng lalaki. I can also pee kahit nakatayo, kagaya ng mga lalaki. My God! Sigaw niya at pumasok na sa loob. Tinarayan niya muna si Leon bago siya pumasok. Mabuti na lang nakalusot siya sa lalaki. Kung minsan talaga, nagagamit niya ang pagtataray para lang makaiwas sa mga tanong ni Leon. Hindi niya alam kung naghihinala na ito sa kanya. Pero sana lang ay hindi. Dahil kailangan niya pa itong patayin. Kinabukasan maaga siyang nagising. Binalita ni Nanay Kaming na darating ang mag-asawang Marquez. Kaya abala ang mga kasambahay. Siya ang naka-assign sa pagluluto. Kaya naman pakanta-kanta pa siya habang nagluluto ng mga pagkain. Sinasabayan niya rin ng sayaw ang kanta. I didn't know you can dance. Nilingon niya ang boses sa kanyang likuran at doon niya nakita si Leon. Nahangisi ito sa kanya habang pinagmamasdan siyang sumasayaw. Muli siyang tumalikod at tinuloy ang ginagawa. Di ka naman nagtatanong kaya hindi mo alam. Palagi mo kasi akong tinatarayan. Kaya ako minsan naiinis din ako sa pagiging inosente mo sa maraming bagay. You're so madaldal today. Doon ka muna sa far away. Ginugulo mo ako dito. Itinaas pa niya ang kanyang kamay habang pilit pinapaalis ng lalaki sa kusina. Hindi talaga siya komportable na nasa malapit na sa kanya ito. Sarapan mo ang luto mo ah. I know. Ipinagpatuloy niya ang pagluluto hanggang sa matapos. Agad niya na rin yun hinanda sa dining room. Dahil sinabi sa kanya ni Nanay Kaming na narito ang mag-asawang Marquez. Nang magtanghalian na, nasa dining room na ang lahat. Hello guys. Inangat niya ang kanyang ulo at doon niya nakita ang mag-asawang Marquez. Nahangiti ang babae samantalang ang lalaki naman ay seryoso lang. Nasa likod ng mga ito si Leon na seryosong nakatingin sa kanya. Magandang tanghali po, Ma'am Lia. Bati ng mga kasambahay kaya nakibati na rin siya. Long time no see, Nanay Kaming. Mukhang may bago pala tayong kasambahay dito. Sabi ng babaeng nagngangalang Lia. Hello po, I am Mika Perez. Ako po yung nagluluto. Enjoy eating. Nakangiti niyang pakilala. I like Lia. Ha? Hindi ko po kayo like. Di pa ako pumapatol sa babae. Like, ew. Mika! Sigaw ni Leon. Pagpasensya niyo na lang po si Mika, ma'am. Sadyang ganito lang po siya magsalita pero mabait naman po itong batang to. Sabat ni Nanay Kaming. It's okay, Nanay. Napanguso siya nang maramdaman ng mahinang kurot ni Nanay Kaming sa kanyang tagiliran. Wala naman siyang ginagawang masama, pero ba't kinurot siya na matanda? Nagsasabi lang naman siya ng totoo. Hindi naman talaga siya pumapatol sa babae. Nang matapos ang pananghalian, siya na lang din na naghugas ng pinggan. Marami pa kasing gagawin ng ibang kasambahay, kaya nagpresenta na siya. Gusto ka ni Mommy. Sayang lang. Dahil aalis na ulit sila mamayang gabi. Babalik na ulit sila ng States. My God, Leon, I don't like her nga eh. Hindi kami talo. Hindi naman kasi yun ang ibig sabihin ng mama ko. Ang hirap pagpaliwanag sa isang tulad mo. Di wag kang mag-explain sa akin para hindi ka mahirapan. As simple as that, Leon. Bahala ka nga dyan. Maaga akong tatanda kapag kukausap ko. Then don't talk to me. Tinalikuran niya si Leon at nagpatuloy sa ginagawa. Nang maramdaman na wala na si Leon sa kanyang likod, kinuha niya ang cellphone sa bulsa. Nabasa niya ang mensahe ni Anthony. May target na naman siyang papatayin. Naghintay lang siya hanggang sa gumabi na. At alam niyang tulog na ang lahat. Tahimik siyang lumabas ng village. Siniguro niya muna na walang nakasunod sa kanya bago mabilis na tumakbo.
Ilang minuto siyang tumakbo hanggang sa makita ang isang lalaki. Kaya lihim siyang napangiti. Swerte na lang din dahil walang tao sa paligid kaya madali niya itong mapapatay. Pagod na rin kasi siya kaya gusto niya nang matulog. Hey! Nakangiti niyang sabi. Who are you? What do you want? You don't have to know kasi madeded ka rin naman. Tatakbo na sana ito. Pero mabilis niyang hinagis ang hawak niyang dagger. Napangiti siya na makitang bumaon ng 2 daggers sa noo ng lalaki. Hinipa niya ang kanyang kuko bago nilapitan ito. Dilat pa ito, ngunit hindi na humihinga. I'm so sorry. Nag-ask kasi ng favor si Anthony sa akin kaya I killed you. Binunot niya ang 2 dagger na nakabaon sa noo ng lalaki. At pinunasan niya ng tissue. Tumalikod siya. Ngunit hindi niya inakala na isang kahoy ang sumalubong sa kanya. Dahilan kung ba't nawalan siya ng malay. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nasa isang kwarto na siya at may tali ang paa. Nakaposas din ang kamay. Wala na rin ang dagger na hawak niya. Hindi niya alam kung nasan siya at kung sino gumawa nito. Wala rin siyang alam kung ilang oras na siyang walang malay. Where I am? Gising ka na. Kunot ang kanyang noo nang marinig ang boses na yon. Walang iba kundi si Leon. Mula sa dilim lumabas ang lalaki. Seryoso ang mukha nito. Ngunit ramdam niya ang galit sa ekspresyon nito. Tell me, Mika, sino ka ba talaga? Anong plano mo? Bakit ka pumasok bilang kasambay sa mansyon namin? May bala ka ba patayin ako? Sinong boss mo? Sunod-sunod na tanong nito. I don't know what you're talking about. Pakawalan mo nga ako dito. Yung nails ko, sira na. Pag nasira to, lahat, it's your fault. Ipapagawa mo ang nails ko. Answer my damn question, Mika. Sigaw ni Leon. Why ba? My name is Mika Perez ngayon. Why are you asking? I saw you last night. May pinatay kang lalaki at mukhang sanay na sanay ka na. Tell me, may bala ka rin magpatayin ako? What if oo? What will you do? Ipapapulis mo ba ako? No, please. Mabaho sa jail. Ayoko doon. So it's true. Talagang nga may bala kang patayin ako? Oo nga, ang kulit. Wala na rin namang dahilan kung itatanggi niya pa. Dahil alam niyang hindi naniniwala sa kanya si Leon kapag itinanggi niya yon. Mas mabuti nang sabihin kaagad sa lalaki para hindi na ito magulat. Bakit mo ko papatayin? Dahil gusto ko. What? Papatayin mo ako dahil gusto mo? Are you out of your mind, Mika? Ano ba? Tatanong-tanong ka tas magagalit ka. Sinasagot ko lang naman yung katanungan mo. Sino nag-utos sa'yo na patayin ako? Wala, ako lang. Kita niyang mas lalong nainis si Leon sa sagot niya. Totoo naman kasi, ang sinagot niya, desisyon niya na patayin si Leon. Para mapahanga si Anthony. May tatanong ka pa ba? Pwede mo bang tanggalin to ang tali sa hata ng paa ko Namumula na Hindi. Diyan ka lang. Hanggat di ka umaamin sa akin kung sino nag-utos sa'yo. Bakit ba hindi ka naniniwala sa akin? I am telling the truth. Iniwan siya ng lalaki sa loob ng kwarto kaya napanguso na lang siya. Nagsasabi naman kasi talaga siya ng totoo pero hindi naman to naniniwala sa kanya. Ngayon, kailangan niya mag-isip ng paraan kung paano makakatakas dito. Kailangan niya nang bumalik kay Anthony dahil baka hanapin siya nito. Pero hindi niya pa man alam kung paano siya tatakas. Masyadong mahigpit ang pagkakatali sa kanyang paa at may poses ang kanyang kamay. Hindi niya rin alam kung nasan siya at nakakaramdam na siya ng gutom. Napahiga na lang siya sa kama habang nag-iisip ng solusyon. Ilang oras pa naramdaman niya muling bumukas ang pinto. Kaya agad niya yung nilingon. Si Leon na may hawak na pagkain. Kaya napangiti na lang siya. Tumingin sa kanya si Leon ngunit agad siyang umiwas ng tingin. Tinignan niya ang sarili at doon nakitang nakalihis pala ang kanyang suot at kitang-kita ang legs niyang maputi. Napangiti siya nang makaisip ng plano kung paano makakatakas. Why so tagal? Is that my food? Gutom na ako. Di ka ba natatakot sa pwede kong gawin sa'yo? Bakit? Papatayin mo ba ako? Hindi sumagot si Leon at lumapit lang sa kanya. Nagkunwari siyang gumalaw kaya mas lalong na-expose ang kanyang legs. Napangisi siya ng tuluyang lumapit sa kanya si Leon.
Matapang niyang tinignan ng lalaki. Naghahanda na siya para sa gagawing pag-atake. Ngunit nagulat siya nang biglang hawakan ni Leon ang kanyang skirt at binabayon. Dahilan kung ba't natapunan ng kanyang legs. Kumain ka na para may lakas ka. Hindi ka ba affected sa legs ko? Maputi naman ah. Ani at muling tinaas ang palda, ngunit agad yung binaba ni Leon. Huwag mo nga akong akitin. Hindi ako magpapa-apekto sa payat mong legs. Napanganga siya sa sinabi ng lalaki. Iyon ang unang beses na may nagsabi sa kanya ng ganong bagay. Kapag nasa labas nga siya, palagi siyang pinupuri ng mga kalalakihan. What? I'm not payat. Sabi sa akin ng boys kapag nasa labas ako maganda raw legs ko. And they want to bite it pa nga eh. But I told them na hindi ako pagkain kaya tumigil sila. And then you tell me na payat yung legs ko? Ikaw nga pangit. Kapag may nagsabi sa'yo ng ganon, suntukin mo agad. Binabastos ka na nila at di pinupuri, magkaiba yon. Bastos ba yun? I thought they're cannibal. Kaya gusto nila kagatin yung legs ko. Napahawak sa noo si Leon dahil sa sinabi ni Mika. Ngayon lang siya nakakilala ng babaeng inosente. Kaya kung minsan nahihirapan siya makapag-usap dito. Kailangan pa kasing ipaliwanag niya na maayos sa babae ang sinasabi bago nito mag-gets. Ewan ko sa'yo, kumain ka na nga lang. Tinanggal niya ang posas ni Mika bago ito binitawan. Mahigpit ang pagkakatali sa paa ng babae kaya hindi agad ito matatanggal. Sa basement niya lang naman tinago si Mika. At hanggang ngayon, di niya pa rin alam ang rason kung bakit siya nito gustong patayin. Sa pagkakaalam niya, wala siyang kasalanan dito. Sa pagkakaalam niya, wala siyang atraso sa kahit kanino. Kahit nga sa business world, wala rin. Kaya imposible na merong mag-hire para lang patayin siya. Ayaw din naman aminin ni Mika kung sino ang amo nito, kaya hindi niya alam kung anong gagawin. Kamusta na sa baba si Mika, sir? Ayos na po ba yung kalagayan niya? Maayos po ba yung kama niya? May kumot at unan ba siya? Ako sa arte ng batang yun, baka magreklamo siya sa'yo bukas. Sabi ni Nanay Kaming na makasalubong niya ito. Huwag po kayo mag-alala kay Mika, Nanay. Maayos naman po alagay niya sa basement. Hindi po siya nagrereklamo. Maliban na lang po sa tali sa kanyang paa. Hindi pa rin ako makapaniwala na isa pala siyang killer. Isa mukha ng batang yun. Mukhang hindi siya nakakapatay ng langaw. Pero mali ako. Masyado tayo nagpadala sa inosente niyang mukha at ugali. Mabuti na lang at nahuli mo siya. Pero nalulungkot pa rin ako dahil napalapit na ako sa batang yun. Sabi ni Nanay Kaming. Maging ako man po nagulat din pero yun ang totoo. Inamin niya po sa akin ang totoo. Ang kailangan ko lang gawin, paaminin ko sino nag-utos sa kanya na patayin ako. Kapag napaamin mo ba siya, pakakawalan mo na siya. Hindi ko po alam, Nay. Sige na ho, lumalalim na ang gabi. Matulog na po kayo. Huwag na po kayo mag-alala kay Mika. Ngumiti mo na siya kay Nanay Kaming bago pumasok sa sariling kwarto. Sinabi niya rin kasi sa matanda ang nangyari at maging ito nagulat sa totoong katauhan ni Mika. Iniisip niya kung sino maaaring nag-utos sa babae pero wala talaga siyang maisip hanggang makatulog na siya. Kinabukasan, kumain muna siya ng umagahan bago pinuntahan ng babae sa basement. May dala din siyang pagkain para maging breakfast ng babae. Binuksan niya ang pinto, ngunit wala siyang nakitang bakas ni Mika. Kaya inilapag niya na lang ang pagkain sa maliit na mesa. Siguro nasa CR ang babae. Mahaba kasi ang tali at abot niya nag-CR. Mika! Agad siyang kinutuban. Kahit wala siyang alam sa pakikipaglaban, malakas naman ang kanyang pakiramdam. Alam niyang nasa kanyang likuran si Mika at hula niya sasakalin siya nito gamit ang lubid. Nang maramdaman na kumilos ang babae, agad siyang humarap. Hinawakan niya ang magkabilang kamay nito at natumbas silang dalawa. Nasa itaas siya ni Mika habang si Mika naman masama ang tingin sa kanya. Talagang papatayin mo ako? Why ba? Masaya kaya pumatay ng tao? Wala ka bang pagpapahalaga sa buhay? Bakit? Bakit kailangan mo pumatay? Wala kang pakialam? Stand up nga! Bigat mo! Babangon na sana siya, ngunit di niya inaakala na bigla siyang nadulas. Kaya naman muli siyang natumba kay Mika.
Sa pagkakataong yun, sumakto ang kanyang labi sa labi ng babae. Dilat ang mga mata nilang dalawa at parehong gulat sa nangyari. Oh my God! Sigaw ni Mika nang maitulak siya. Agad siyang tumayo at kinamat ang ulo. Hindi naman niya ginusto ang nangyari sa kanilang dalawa. It's your fault. I'll sue you. Pinuntis mo ako dahil sa halik mo. Oh my God, di na ako virgin. Papatayin talaga kita, papatayin kita, oh my God! Hysterical na sabi ni Mika. Nung di na virgin? Buntis na? Baliw ka ba? Bakit? It's true naman talaga eh. You kissed my lips. Kaya hindi na ako virgin tapos pregnant na ako. Napahilot siya sa kanyang noo sa sinabi ni Mika. Di ka ba nag-aral ng science? Reproductive system? Of course nag-aral ako. Most behave pa nga ako ng elementary eh. Pagmamalaki ni Mika, alam mo, ang reproductive system. Oo nga sabi, bingi ka ba? Di ka ba marunong maglinis ng tenga mo? Magkakaroon ng anak, ang 2 taon Hep, tigil mo yan. Tigil niya kay Mika. Hooray? Tanong ni Mika at tinaas ng 2 kamay. Kumain ka na ng breakfast mo para mag-usap na tayong 2. Hindi ba ako maliligo muna? Like, look at me, Leon. I'm so madungis and mabaho na. Ew, this is not me. Pagdadrama ni Mika. Oo na. Kukuha na ako ng damit mo para makaligo ka na at makapag-usap na tayo. Hindi niya na hinintay na magsalita si Mika at iniwan niya na lang ito doon. Inutusan niya si Nanay Kaming na kumuha ng damit at pagkatapos agad ding bumalik sa basement. Hinintay niya matapos maligo si Mika bago ito hinarap. Hanggang ngayon ba? Hindi mo pa rin sasabihin sa akin kung sino nag-uutos sa'yo na patayin ako? How many times do I have to tell you na wala kang nag-uutos sa akin? You're so makulit talaga. Stress na ang bangs ko sa'yo. Sagot ni Mika at inayos ang bangs niya. Nag-cross leg si Mika. Kaya nakita niya na naman ang mapuputi nitong legs. Alam niya kung anong ginagawa nito. Inaakit siya nito, pero hindi siya pwedeng magpadala. Gusto mo talaga makulong dito? Walang tutulong sa'yo para iligtas ka dito, Mika. Kaya mabuti pa sabihin mo na sa akin kung sinong boss mo. Bahala ka nga dyan. Wala akong sasabihin. Hindi masarap ang breakfast. Sana masarap na sa lunch. Sabi ni Mika at numiretso sa kama bago nagtalukbong ng kumot. Napansin na lang niya ang pagsimangot nito. Pagkatapos napailing siya, bago ito iniwan sa basement. Hindi niya na alam kung anong gagawin niya sa babae para lang mapaamin to. Lumipas sa mga araw, hindi niya pa rin napapaamin si Mika, masyado itong matigas. At alam niyang paulit-ulit pa rin siyang inaakit ito at hindi naman ito nagtatagumpay. Aaminin niya na naapektuhan siya sa ginagawa ni Mika. Pero pinipigilan niya lang ang sarili. Bakit ba ayaw mo kumain? I don't like the pagkain nga kasi. Mika, maraming bata nagugutom ngayon. Mabuti ka pa nga, kahit nakakulong ka dito nakakain ka. Kapag ba nag-eat na ako, mabubusog na sila. Hindi naman, di ba? Pangangatwiran nito. Napapikit siya sa katwiran ni Mika. Magsasalita na sana siya. Ngunit nagulat siya nang may biglang sumabog sa labas ng basement. Dito ka lang, huwag kang aalis. Nakatali ang paa ko kaya paano ako makakaalis, duh? Pagtataray ng babae. Ngunit hindi niya yun pinansin. Mabilis siyang lumabas ng basement at doon niya nakitang maraming tao ang nasa loob ng mansyon. Magmula nang malaman niyang killer si Mika, kumuha siya ng bodyguard. Kaya ang mga ito ang lumalaban sa mga taong nakaitim. Sir, kailangan niyo na po umalis dito. Masyado na po delikado. Tumango siya at mabilis na tumakbo. Pinoprotektahan siya ng mga bodyguard ngunit ganun na lang ang gulat niya nang matumba ang bodyguard na nagpoprotekta sa kanya. Kamusta, Leon? Tanong ng lalaki. Nakatakip ang mukha nito kaya hindi niya ito nakilala. Sino ka? Di mo ako agad kilala? Matapos mong pabagsakan ng kumpanya ko? Hindi mo na kaagad ako kilala? Tinanggal ng lalaki ang takip nito sa mukha. Kaya lubusan niya ito nakilala. Walang iba, kundi ang nag-iisang Ramon. Bumagsak ang negosyo nito dahil sa negosyo niya. Ramon,
Mabuti nakalala mo na ako. Nang dahil sa'yo, nalugi ang negosyo ko. At na-bankrupt pa, kaya hindi kita mapapatawad. Ramon, nasa business world tayo. Kaya nararapat na napabagsakan ko ang taong sumisira sa negosyo ko. Wala kang kwenta. Magsasalita na sana siya, ngunit pinaputukan siya ni Ramon ng baril. Tumama yon sa kanyang dibdib, kaya napasuka siya ng dugo. Dahil sa panghihina, napahiga siya sa sahig. Pasensyahan na lang tayo, pero ako nagwagi, Leon. Nalugi man ang negosyo ko, napatay naman kita. Muli siyang binaril ni Ramon. Nandidilim na ang kanyang paningin. Hindi na siya lubusang makahinga. Patuloy siya sa pagsuka ng dugo. Ito na ba ang katapusan niya? Masayang pinagmamasa ni Mika ang malawak na kapatagan mula sa taas ng bundok. 1 taon na rin na lumipas. Matapos siyang maikulong ni Leon at ngayon nga malaya na siya. Nasa ba yung lalaking yun? Ang tagal Mika! Napangiti siya at nilingon si Leon na hinihingal sa kanyang likuran. Mabuti na lang narito na ito para naman makapagsimula na sila ng training. Tagal mo? Kanina pa ako naghihintay sa'yo. Matapos mo ang pahirapan sa baba, ganyan na sasabihin mo sa akin. Kung di mo lang ako niligtas noon, baka nasuntok na kita ngayon. Daldal mo, utang mo nga sa kanyang life mo, kaya ako ang master mo. Lumuhod ka and kiss my paa. Master pala. Mabilis siyang sinugod ni Leon at nagpaulan ng suntok, kaya agad niya yun naiwasan. Bawat suntok at sipa ng lalaki iniiwasan niya lang, at kung minsan gumaganti rin siya. 1 taon na rin ang lumipas. Magmula nang mailigtas niya si Leon sa kamatayan. Nang marinig niya kasi ang pagsabog sa labas, pinilit niyang tanggalin ang tali sa paa at mabuti na lang wala siyang poses na mga panahong yon. Nakalimutan din ni Leon na ilak ang pinto kaya agad siyang nakaalis. Tatakas na dapat siya. Ngunit nakita niya si Leon na nag-aagaw buhay. Nagdadalawang isip pa siya kung tutulungan ng lalaki ngunit na naigang kabutihan sa kanyang puso kaya tinulungan niya ito. Sinubukan niyang dalhin si Leon sa kuta nila. Ngunit nasaktan lang siya na marinig ang usapan ni Anthony at ang tauhan nito. Nalaman niya na ginagamit lang siya ni Anthony para sa pagpatay. At kapag wala na siyang kwenta, siya naman ang papatay nito. Nagalit siya ng sobrang ngunit hindi niya kinumpronta si Anthony. Ngayon na magaling na si Leon, tinuturuan niya ito makipaglaban. Gusto nitong maghiganti kay Ramon. Gusto niya namang maghiganti kay Anthony. Gotcha! Saan ni Leon na mahuli siya nito mula sa likod? Malis nga sa likod ko! Di naman to kasali sa training natin Inis niya sabi. No love, kanina pa ako napapagod sa training ko. Deserve ko naman siguro ng lambing mo, no? Pang-aasar ni Leon sa kanya. Ito ang problema kay Leon. Magmula nang turuan niya ito sa pakikipaglaban, nagulat na lang siya nang biglang umamin sa kanya ang lalaki na may gusto raw ito sa kanya. Akala niya nga nung una nagbibiro lang si Leon. Dahil ilang beses niya itong inakit noon ngunit di naman tumalab. Pero ngayon parang ahas si Leon na nakalingkis sa kanya. Pag di ka pa umalis, sisipain kay egg mo. Try me, love. Sinubukan niyang tanggalin ang kamay ni Leon at humarap sa lalaki. Bigo siya kaya siniko niya ang tiyan ni Leon at kinuha ang kamay para pilipitin ito ng sabay at pinahiga sa damo. Aray, tama na, love! Aray ko! Sigaw nito. Nakaka-hurt ba? You're so kawawa naman. Yes, love. Ang sakit na talaga na ginagawa mo sa akin. Wala ka talaga nararamdaman para sa akin, Napairap siya. Dahil sa naging tanong ni Leon, hindi niya alam kung ano nangyari sa lalaki. Nawala na kasi ang pagiging masungit nito. Stop na nga, Leon. You're so annoying talaga. Talaga ba, love? Nagulat siya nang biglang umikot si Leon at siya naman na nakahiga sa lupa. Nakapatong sa kanya ito habang hawak ang kanyang 2 kamay na nasa uluhan. Thank you for saving me. I owe you a lot, Mika. And I really love you. Alam ko hanggang ngayon, di ka pa rin naniniwala sa sinasabi ko. Pero yun ang totoo. Seryosong sabi ni Leon habang nakatingin sa kanya.
Kumabog ng malakas ang kanyang dibdib habang nakatitig sa lalaki. Ito ang unang beses na naramdaman niya yon, kaya hindi niya alam kung anong dapat gawin. Baka mamaya may sakit na pala siya, pero wala pa rin siyang alam. Hey, my heart. Bumibilis yung beat na heart ko. Paano kung may sakit na ako? It's all your fault, Leon. Kapag ako nagkasakit at namatay, mumultuhin kita. What should I do? Tumawa si Leon at isinuksok ang kanyang mukha sa leeg nito. Kaya mas lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso. Alis ka nga, alis! Love, di naman ako aso para itaboy mo ng ganyan. Normal lang yan nararamdaman mo para sa akin. Kaya hindi mo kailangan mag-alala pa. Wala kang sakit at di ka mamamatay, okay? Just calm down, love. Hindi. No, mas lalong bumibilis kaya. Umalis ka nga. Pag di ka umalis, kakagating kita. Then bite me, love. Ngumisi siya at kinagat sa leeg si Leon. Napangisi siya nang marinig ang malakas na pagsigaw nito. Binitawan siya ng lalaki kaya dali-dali siyang tumayo. Sinamaan niya ng tingin si Leon, na hanggang ngayon nakahiga pa sa lupa. Kailan ka pa naging vampira, love? Sakit mong kumagat, daig mo pang aso. I told you, nabitiwan mo ako pero di ka nakinig, bagay lang yan sa'yo. Tama ka. Bagay nga to sa akin pero mas bagay ka sa akin. Grabe ka, love. Laking hiki na iniwan mo sa leeg ko. Namula ang kanyang pisngi sa sinabi ng lalaki. Malaki na talaga ang epekto nito sa kanya. Tumayo ka na nga dyan. Bumaba na tayo at baka kanina pa naghihintay sa atin si nanay kami. What? Kanina pa tayo nagtitraining, di ka pa rin ba pagod? Magpahinga naman tayo kahit ngayong araw lang. Hindi, walang titigil. Kailangan nating magpakalakas para matalo natin yung Anthony na yon. Pangit niya talaga. Ew! Ayan ka na naman sa pambubuli mo. Saway ni Leon. I am not bullying him. I am just describing him. At nagsasabi na naman ako ng truth. Bad breath kaya siya. Oo na, tama na nga yung pagdedescribe mo kay Anthony. Magsasalita pa sana siya ngunit agad siyang inakbayan ni Leon. Hindi niya matanggal ang kamay ng lalaki sa kanyang balikat kaya hinayaan niya na lang yun. Kahit pa, mas magaling siyang makipaglaban kay Leon, mas malakas naman ito sa kanya. Kaya kung minsan naiisahan siya ng lalaki, nananakawan siya nito ng halik sa labi. Mabuti naman at narito na kayong dalawa. Kumain na muna kayo ng merienda. Di pa ba kayo tapos sa pag-ensayo? Tanong ni Nanay Kaming. You're the best talaga, Nanay Kaming. My favorite! Nakangiti niyang saad habang pinagmamasdan ang banana cue. Nailigtas niya rin si Nanay Kaming noon. Kaya kasama nila ngayon ang matanda. Wala namang problema pagdating sa pera. Mayaman si Leon. Pero habang nasa ospital sila noon, maraming sumugod sa kanila na kalaban. Kabilang naroon ang tauhan ni Anthony. Kaya nagdesisyon siyang turuan si Leon sa pakikipaglaban. Kasalukuyan din sila nagtatago ngayon. Pero hindi pa naman bumabagsak ang negosyo ni Leon dahil may mga tao itong mapagkakatiwalaan. Binola mo pa talaga akong bata ka. Tumatawang saad ni Nanay Kaming. What? Di ka naman bola para bulahin kita, no? Love, kumain ka na nga lang. Natatawang sabi ni Leon at sinubuan siya ng banana cue. Maiwan ko muna kayong dalawa at sumasakit ang aking balakang. Sabi ni Nanay Kaming at iniwan silang dalawa sa lamesa. Ang delicious talaga. Patuloy siya sa pagkain ngunit napatigil siya nang biglang hawakan ni Leon ang kanyang baba. Nakatitig sa kanya ang lalaki hanggang sa unti-unting lumapit ang mukha nito sa kanya. Pumikit siya at hinintay ang paglapat ng labi ni Leon sa labi niya. Kalat mo kumain, love, para kang bata. Iminulat niya ang kanyang mata at doon nakitang nahangisi sa kanya si Leon. Halatang inaasar lang siya ng lalaki. So pangit talaga? Naiinis niyang sabi. Isinubo niya ang kapiraso ng saging, ngunit muling hinawakan ni Leon ang kanyang muka. Sa pagkakataong ito, labi na ni Leon ang sumalubong sa kanya. Kinain ni Leon ang saging na subo niya hanggang sa maglapat ang labi nila. Tulala lang siya habang si Leon hinahalikan siya. Ang sarap nga ng banana cue.
Kaya pala paborito mo. Nakangising saad ng lalaki. Leon! Sigaw niya. Kumain ka na muna, love. Tawagin mo na lang ako kapag magte-training na tayo. Napairap siya sa sinabi ni Leon at pinagpatuloy ang pagkain. Lumipas pa ang mga araw. Patuloy lang sila sa ginagawa. Marunong na nito gumamit ng baril, kaya hindi lilipas at magiging magaling na rin ito sa pakikipaglaban. Maayos na ba ang mga tauhan mo? Sa susunod na buwan, lulusob na tayo sa kuta ni na Anthony. Balita ko magkanegosyo na rin sila ni Ramon. They deal with drugs na rin kasi. Aniya kay Leon. Kasalukuyan kasi sila nagpaplano ngayon sa paglusob na gagawin kila Anthony. Ayaw na nilang patagalin ang lahat. Gusto niya nang matapos ang lahat. Kating-kati na nga siyang gantihan si Anthony. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala na ginamit lang siya nito. Love, wala ka bang naaalala ngayong araw? Tanong ni Leon. Today is Wednesday? Exactly. Today is Wednesday and February 11. Oh my God! I almost forgot. Good thing pinaalala mo. Yes, mabuti naman at naalala mo na. Today is schedule pala ng paglilinis ng nails ko. Tama. Linis ng kuko. Wait, what? Linis ng kuko? Oo, nagpa-schedule ako ng linis sa nails ko. Mabuti nalang pinaalala mo sa akin. Kawawa naman ang aking mga babies kapag di sila malinis. Ngumisi siya at tinignan ang kuko. Ano sa tingin mo magandang color? Blue? No, so pangit. Yellow? Oh no, I don't like dilaw. Pink kaya? Too girly. Love, wala na bang iba? Talagang schedule lang na kukuha na alala mo? How about someone's birthday? Someone's birthday? It's Chuchu's birthday. It's his birthday nga pala today. Chuchu? Sino yun? May iba ka pa bang kilala? May lalaki ka ng kaibigan ngayon? Sino yan? Ipakilala mo sa akin. Dahil gugulpin ko siya. Bakit di mo sinabi sa amin na may kaibigan ka na palang iba? Ba't di namin alam? Tagasaan niya lalaking yan? Saan kayo nagkakilala? Huh? You're so OA talaga, Leon. Chuchu is my stone pet. Stone pet? Are you for real? Kailan pa naging pet ang bato? Why ba? Hindi kasi magastos kapag stone ang pet. I don't have to buy pagkain for them kasi hindi naman nila kailangan kumain para lumaki. Marami namang water sa gripo kaya yun lang pinapainom ko sa kanya. Wait, I'll show you my chuchu. Masaya siyang pumasok sa loob ng kwarto at kinuha ang isang bato na hindi gaanong malaki. Meron pang ribo ng bato na may nakalagay na chuchu at meron din tong tali. Tada! Leon, meet my pet chuchu. Chuchu, this is Leon. Oh my God! Ba't ganito ang babaeng mahal ko? Napanguso siya sa sinabi ni Leon. Why? Chuchu is cute nga eh. Look at his ribbon. Love, di naman ginagawang pet ang bato. Para unique ako. I want to be unique. Sa lahat ng tao sa Pilipinas ako lang nakaisip na gawing pet ang stone kaya unique ako. Ewan ko sa'yo, Mika. Kausapin mo na lang kapag naitapon mo na yung chuchu na yan. Napanguso siya sa sinabi ni Leon. Hindi niya maintindihan kung ba't nagagalit sa kanya ito. Wala naman siyang naalalang nagawang mali. Ba't masungit niya? Dahil ba palagi kami nagtitraining? Huh? 2 araw ang lumipas pero hanggang ngayon hindi pa rin siya pinapansin ni Leon. Hindi niya alam kung anong gagawin sa lalaki. Nagtitraining ito kasama siya pero hindi naman nagsasalita. Kung ano ang sinasabi niya, ginagawa lang ni Leon. Hindi naman to nagrereklamo sa kanya. Nakakainis ka talaga, Leon. Sinubukan niyang kausapin ng lalaki pero hindi naman siya nito kinakausap. Konti na lang talaga masasaksak niya na ito sa tagiliran. Mika, ano ba problema mo dyan? Kanina ka pa sumisigaw. Galit ka na naman kay Leon. Tanay, Leon is so annoying. Hindi niya ako pinapansin kahit anong gawin ko. Baka naman may nagawa kang kasalanan sa kanya. Hindi ka niya pinapansin. Kilala mo naman si Leon, di ba? Nanay, you know naman na I'm so mabait kaya imposible yung sinasabi mo. Ay nako,
Yung mga bata talaga. Mabuti pa pag-usapan niyo agad yan. Ay teka, bad trip siya ng birthday niya. Birthday? Kailan po yun? No 11, di mo siya binati? Napaisip siya sa sinabi ni Nanay Kaming. Nasapu niya ang kanyang noon nang maalala ang sagutan nilang dalawa. Kaya pala tinatanong siya ng lalaki kung may naaalala siya. Hindi niya naman kasi alam na birthday nito. Matanong nga kita, Mika. May nararamdaman ka ba para kay Leon? Nararamdaman? Opo. Nainis po ako sa kanya ngayon. Hindi ka na ibig ko sabihin, Mika. Wala ka bang gusto kay Leon? Hindi mo ba siya mahal? Napaisip siya sa sinabi ni Nanay Kaming. Sa mga nakalipas na araw, tanging si Leon lang ang laman ng kanyang isip. Kapag nakikita niya ang lalaki, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Gusto niya rin na palagi nakikita ito. Kaya nga naiinis siya dahil hindi siya pinapansin ni Leon ngayon. Base sa kanyang nabasa sa internet. Ilan lang daw yun na sign na mahal mo ang isang tao. I love him po. Huwag mo nang patagalin yung tampuhan niyo. Tamang-tama. February 14 bukas. Araw ng mga puso, umamin ka sa kanya. Tumango siya sa sinabi ni Nanay Kaming. Gusto niya si Leon, kaya nararapat lang na umamin siya dito. Kinagabihan, maagang natulog si Nanay Kaming. Umalis si Leon at di niya alam kung saan pumunta. Inabangan niya ang lalaki. Asa na ba yun? 11:40 p.m. na. Aniya habang nakatingin sa orasan. Ilang minuto niya pang hinintay si Leon hanggang sa makita niya ang isang anino na naglalakad. Base sa hugis ng anino, alam niyang si Leon yon. Leon! Masaya niyang sigaw na makita ito. Anong ginagawa mo dito? Gabi na. Baka mahamugan ka pa. What's mahamugan? Huwag mo nang alamin. Pumasok ka na lang sa loob. No. Hindi ako papasok hanggat di mo ako kinakausap. Mika, huwag na matigas ang ulo. Where's the love endearment? Ba't di mo na ako tinatawag na love? You don't love me na ba? Ikaw, hindi mo ba ako mahal? Napahinga siya ng malalim sa tanong ni Leon. Hindi niya alam kung paano aamin sa lalaki. First time niya sa ganitong bagay. I guess not. Sabi ni Leon. Nilampasan siya nito ngunit agad niyang hinawakan ang braso ng lalaki. Pagkalingon ng lalaki, hinawakan niya ito sa mukha at hinalikan. Dahan-dahan lang ang ginawa niyang paghalik. At tumutugon din naman ito. I love you. Pag-amin niya na matapos ang halikan nila. Sinasabi mo ba yan sa akin dahil di kita pinapansin? Well, sort of. Di ako sanay na hindi mo ako pinapansin. And I just realized na mahal pala kita. Bakit mo ako mahal? Do we need reasons para mahalin ng isang tao? Basta all I know, mahal kita. Nagtatanong ako na maayos dito, Mika. Leon, nahihiya ako, okay? I will tell you my reasons. Soon, kung ba't mahal kita. Now na nalaman mo na ang feelings ko, anong gagawin natin? Gusto kita maging girlfriend officially. What? No way! Hindi ako pwedeng maging babaeng kaibigan mo, hindi yan tama. Ayoko, iba na lang. Napatigil siya sa pagsasalita nang bigla siyang halikan ni Leon. Ginantihan niya ito ng halik. Wala nang dahilan para tumanggi. You know the word kasintahan. Yun ay ibig sabihin ng girlfriend. Happy Valentine's Day, my love. I love you. I love you too, Leon. Mas naging sweet si Leon sa mga nakalipas na araw. Inspired na rin to sa pagtitraining. At masaya si Mika na makita na hangiting mukha ni Leon. Yun nga lang, naging mas malandi ito sa kanya. Love, ba't di mo pa ako binibigyan ng kiss? Wala na nga ako morning kiss kanina tas hanggang ngayon wala pa rin. You're so unfair. Nakangusong sabi ni Leon. You look like a dog, Leon. Stop that nga, di bagay sa'yo. Papalambing lang naman ako. Pero bakit ayaw mo akong bigyan ng kiss? Di ka good girlfriend. Kailangan ko na lambing, love. Hindi mo nga natamaan yung lata tas gusto mo ng halik. Ayoko nga. Patamaan mo muna yung mga lata bago ka manghingi ng kiss sa akin. Gumuso si Leon at kinuha ang baril. Pinagmasdan niya lang ang lalaki na naglalagay ng balas sa baril.
Tumingin sa kanya si Leon at tinutok ang baril sa mga lata. Nagulat na lang siya nang sunod-sunod na patamaan ni Leon ang mga lata. Sa pulyon, kaya napanganga na lang siya. Galing ko, no? Pagmamayabang ni Leon, inirapan niya ito. Kiss ko. Napairap siya at hinalikan si Leon. Small kiss lang dapat yon, ngunit hinawakan ng lalaki ang kanyang muka. Kaya nagtagal ng ilang segundo ang halikan nila. Sarap talaga. Manya ka na ngayon. I am not, my love. Gusto ko lang magpa-baby sa'yo. Ewan ko sa'yo. Ready ka na ba for tomorrow? How about your tauhan? Ready na sila? Yes, my love. Kinabukasan maaga silang nagising. Inihanda niya ang sarili sa mga pwedeng mangyari. Sana lang maging ligtas siya at si Leon. Leon, ayos na ba ang gamit mo? Susugod na tayo sa hutan ni na Anthony at Ramon. Ito na kasi ang araw. Nagagawin nila ang plano. Kinakabahan siya sa pwedeng mangyari, pero kailangan niyang magpakatatag. Yes, my love. How about you? Masyadong delikado ang haharapin natin. Maiwan ka na lang kaya dito? No! No, hindi pwede yon. Sabay nating haharapin ang laban na to. Gusto ko nang gumanti kay Anthony. Fine. Basta mag-iingat ka lang at huwag ka lalayo sa tabi ko. Napangisi si Leon nang tumango si Mika. Kahit na inosente at maarte magsalita ito, malambing naman to sa kanya. Di niya inakala na magugustuhan niya ang babae. Kahit na killer ito. Iba talaga kapag si Cupido ang gumalaw. Hinawakan niya sa kamay si Mika at tinalikan yon. Nagsimula na siya mag-drive at ganon din ang tauhan niya na nasa likod. Susugod na sila sa kuta ni Anthony at Ramon. Ilang oras ang tinagal ng kanilang biyahe hanggang makarating sila doon. Agad silang lumabas sa kotse at pinalibutan ng lugar. Tahimik lang sila sa paggalaw, ngunit hindi inaasahan na may nakakita sa kanya. May mga kalaban! Sigaw ng lalaki. Mabilis silang pinaputokan ng kalaban kaya nakipagbarilan na sila. Mabuti na lang pala tinuruan siya ni Mika sa pakikipaglaban. Magagamit niya ito para pamprotekta sa babae. Maghiwalay muna tayo, Leon. Kailangan nating malaman kung nasan talaga si Ramon at Anthony. Gusto niyang pigilan ng babae ngunit agad ito nakaalis. Napamura siya at pinagpatuloy ang pakikipagbarilan. Sana talaga. Hindi mapahamak si Mika. Kulit mo talaga, Mika. Di ka pwedeng mamatay dahil pakakasalan pa kita. Aniya. Habang pinagmamastan ang dinaanan ni Mika kanina. Nagpatuloy lang siya sa pakikipagbarilan. Lahat ng humaharang sa kanyang daan binabaril niya. Hanggang sa mapadpad siya sa isang kwarto. Binuksan niya ito. Ngunit agad siyang napaasik ng may sumipa sa kanyang kamay. Si Ramon yun. Di ka pa pala patay? Sayang naman. Pero papatayin kita ngayon. Sigaw ni Ramon. Pero uunahin kita. Ganting sigaw niya. Muling sinipa ni Ramon ang kanyang kamay. Kaya nabitawan niya ang baril. Nakapagsuntukan na lang siya sa lalaki. Pinaulanan niya ng suntok at sipa ang lalaki at sinangga naman ito ang suntok niya. Mabuti na lang at si Mika ang mentor niya sa pakikipaglaban. Kaya magaling siya ngayon. Pagod ka na ba? Pang-aasar niya na makita ang kalagayan ni Ramon. Nakahiga na si Ramon sa lupa habang sapu-sapu ang tiyan nito. Papatayin kita. Sigaw ni Ramon. Bumunot ang baril si Ramon mula sa likod nito. Ngunit mabilis niyang naihagis ang dagger na nakalagay sa kanyang sapatos at tumama yun sa dibdib ng lalaki. Nilapitan niya si Ramon at siniguro na hindi na ito humihinga. Nang masiguro na wala na itong buhay, rinig niya pa rin ang putukan ng baril. Muli siyang naglibot. Nakita niya si Mika na nakapatong kay Anthony habang sinusuntok ang mukha nito. Mika! Sigaw niya. Itinayo niya si Mika at doon niya nakita ang basag na mukha ni Anthony. Let me go, Leon. Papatayin kaya lalaking yan. Walang kapatawaran ang ginawa niya sa mga magulang ko. What? Naguguluhan niyang tanong. This man. He likes her mother. Binalak niyang kidnapin ng mommy. Pero,
Narinig ng mga magulang ko ang plano niya kaya pinatay niya ang magulang ko, Leon. Sumali ako sa grupo niya kasi gusto ko malaman ko sinong pumatay sa mga magulang ko pero siya pala yung pumatay. Walang awa niyang pinatay ang mga magulang ko, Leon. Nang dahil lang sa narinig nila ang plano ni Anthony. Wala namang kasalanan yung mga magulang ko eh. Di naman nila ginusto marinig ang plano ni Anthony. Dapat lang sa kanya napatayan. At alam mo ba kung anong ginawa niya sa mami mo? Mantik niya nang gahasain ng nanay mo. At ang mga taong tulad niya hindi dapat binubuhay. Umiiyak na si Mika sa bisig niya. Naramdaman din niya ang galit para kay Anthony. Hindi niya inakala na mandadamay ito ng inosenteng tao dahil lang harinig ito ng plano. Nilapitan niya si Anthony at tinutukan ng baril. 3 beses niyang pinutok at siniguro niyang hindi na ito humihinga. Gusto niya pa sanang bugbugin ng lalaki. Pero hindi na nga makilala ang mukha nito sa ginawa ni Mika. Hush now, my love. Tapos na. Natalo natin sila. Pagpapagaan niya sa loob ni Mika. 5 taon ang lumipas at pinilit niyang ibaon sa limot ang lahat na nangyari sa kanila noon. Masaya na rin naman sila ni Mika ngayon. Kahit isa sa kanila, walang bumabanggit sa nangyari dahil ayaw na nila yung pag-usapan pa. Ikinasal din silang dalawa. Meron na silang anak, isang babae na si Michelle, 2 taong gulang. Kaugali nito si Mika, kaya nahihirapan siya dahil 2 na ang maarte sa kanilang bahay. Kahit na hindi pa tuwid magsalita si Michelle, nakikita niya na kaagad si Mika dito. Love! Sigaw ni Mika mula sa taas. Napakamot siya sa ulo nang marinig ang boses ng asawa. Paniguradong may utos na naman to sa kanya. Day off ng mga katulong nila kaya sila lang ang nasa bahay. At ngayon nga naglalabas siya ng kanilang damit. 1 buwan lang namang day off ang kanilang katulong. Dahil na rin sa hagawa ng kanyang asawa, kaya walang ibang kikilos sa kanila kundi siya. Yes, love. Tanong niya at sumilip sa pinto ng kanilang kwarto. Nasa kama si Mika habang katabi nito si Michelle. Nanonood ng cartoons. Kapag nakikita niya talaga ang kanyang mag-ina, natatanggal ang pagod niya. At palagi siyang inuutusan ni Mika. Ayos lang yun. Ang importante sa kanya, nasa maayos na kalagayan ng kanyang mag-ina. Lalo na't puntis si Mika sa pangalawa nilang anak. Tapos ka nang maglaba? Di pa, love. Kailangan ko pambanlawan yung damit at isampay. Magluto mo naman ako, love, please. Sabi ni Mika at ngumusok. Napailing na lang siya at lumapit sa asawa. Hinalikan niya muna sa noo si Michelle na abala sa panonood bago lumapit kay Mika. Niyakap niya ito at hinalikan ng maumbok nitong tiyan. Anong gustong kainin ng mag-iina ko? Baka naman pagod ka na. Pabalikan ko na ba yung mga katulong? Napangiti siya at hinalikan si Mika. Hindi na ito konyo magsalita. Pero minsan, nagiging konyo pa rin. Love, kaya ko naman. Hindi mo na kailangan mag-alala sa akin. Isa pa hayaan mo akong maging katulong nyo, ni Michelle. Oo, minsan nakakatawa din naman. Kahit nakakapagod. Parang kasalanan ko patuloy na wala tayong katulong ngayon. Bakit, hindi ba? Leon! Joke lang, love. Sige na, anong gusto mong kainin? Kare-kare. Tumayo siya at sumaludo sa asawa na tumawa lang. Lumabas siya sa kwarto at dumiretso sa kusina. Nagsimula na siya magluto at nang matapos, agad niyang tinawag si Mika. Tulog na ang kanilang anak kaya sila lang 2. Sarap ba? Sobrang sarap. Mabuti naman at nagustuhan mo. Kumain na tayo at baka magising si Michelle. Pagkatapos nilang kumain, si Mika na ang naghugas ng plato. Siya naman, binalikan ng labahin. Binanlawan niya at sinampay ang damit. Nang matapos, nag-stretch siya ng katawan. Pagod na ba ang mahal ko? Nagulat siya nang may kamay na pumalibot sa kanyang likod. Kamay yun ni Mika kaya napangiti siya. Sobra. Malambing naman. Tumawa si Mika at hinalikan siya sa labi. May ibinigay si Mika sa kanyang papel. Ano to? 100 reasons why I love you.
What? Hindi ba? Tinanong mo ako noon kung ba't kita mahal. Iyan na. Yan yung dahilan kung ba't mahal kita. Hindi niya alam kung bakit biglang tumulo ang luha niya sa sinabi ni Mika. Binuksan niya ang papel at binasa ang laman nun. Halos maiyak siya habang binabasa ang mga yon. I love you, Leon. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Kawawa ang magiging asawa mo. Pero hindi ko inakala na ako pala magiging asawa mo. Hindi naman pala ako kawawa sa'yo. Kasi ang swerte ko. Dahil dumating ka sa buhay ko. I love you more, Mika. Hinawakan niya sa mukha si Mika at siniil ng halik. Kahit na inosente at konyo ang kanyang asawa, masaya siya sa piling nito. Maswerte siya dahil nagkaroon siya ng asawa na tulad ni Mika at anak na tulad ni Michelle. At ilang buwan ang lilipas, madadagdagan ang miyembro ng kanilang pamilya at masaya siya kung ano ang nakamit niya ngayon. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Josie Guadalupe, Irish Palares, Juliet Caday, Marbeth Doliente, David Guevara, Marivic Mendoza, Almira Casido, Fatima Yosores, Roshan Rodriguez, Mel Canta, Michelle Esmilia, Josefina Rubio, Laarne Belon, Lea Canag, at Charis Han. Maraming salamat po sa inyong lahat.